Magandang umaga no o araw. Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. Mga kabayan no, sa nagtatanong no sa akin kung hinihintay ko ba raw no ang pagbabalik ng Panginoon no. So mga kabayan, sa ganitong tanong no, sinasagot ko sila na hindi ko na hinihintay ang pagbalik ng Panginoon no, hinihintay ko na lang po no ang pagpanaw ko no sa mundong ito dahil po kung hintayin po ang Panginoon mula po ngayon mga kabayan no, sinasabi ng dakilang Diyos na babalik ang Panginoon mula ngayon 96 years pa no, mag World War 3 pa bago po babalik ang Panginoon. At pagkatapos po ng World War 3 mga kabayan no, babalik na po talaga ang Panginoon. World War 3, basta pagkatapos ng World War 3 po mga kabayan, babalik na po ang Panginoon no. So mula ngayon po mga kabayan, 96 years pa no bago babalik ang Panginoon. Kaya po ang sinasagot ko po sa nagtatanong na hinihintay ko ba ang pagbabalik ng Panginoon, hindi po no. Dahil po hindi po ako humingi sa ating sa ating dakilang Diyos ng mahabang buhay po kasi mahirap po no. Ayaw ko po yung pabigat no sa aking mga anak no. Ang gusto ko po no ay ngayon no, o ngayon na. 'Yun ang hinihingi ko sa ating Diyos no, na kung mamaya na. Yun po talaga ang hinihiling ko no sa aking dakilang Diyos na sa aking buhay. Ayoko po yung maging pabigat sa aking mga anak kung ako ay tatanda no. Tatagal ako sa higaan no. Hindi po ganun ang iniisip ko mga kabayan no. Ang hinihintay ko ang sinasabi niyong hinihintay ko ba ang pagbabalik ng Panginoon? Hindi po, hinihintay ko po yung pagkawala ko sa mundong ito o pagpanaw ko sa mundong ito. Yun po ang hinihintay ko dahil po matagal po para sa akin ang pagbalik ng Panginoon dahil sinasabi ng dakilang Diyos Ama ay kuwan pa po no, 96 years pa mula ngayon no, mag World War 3 pa. So ito po yung sinasabi ko po no. Pero ito po mga kabayan, ng matagal, wag po kayong kuan dito no. Wag po kayong maging panatag dito sa sinasabing 96 years pa. Wag po kayong maging panatag mga kabayan kasi po napakaiksi o napakarupok ang buhay ng tao. Upang maunawaan ninyo no, wag po kayong maghintay ng ganito no. O kuan no, sabihin yung matagal pa no, dahil hindi natin alam ang ating buhay ngayon o bukas, wala na tayo sa mundong ito. Ganun po ang masasabi ko sa inyo no. Para sa akin po, napakalayo yan, sobrang husto yung 96 years dahil po ay bukas makalawa wala na tayo sa mundong ito. Kahit bata pa, tapakatandaan ninyo ito, kahit mga bata pa kayo o anumang kailangan magbalik loob kayo sa Diyos. Magbalik loob na po talaga tayong lahat sa Diyos no. Kasi walang pinipili ang kamatayan mga kabayan, bata o matanda, mayroon ng bagong panganak, patay na. So ganun po 'yon no. 'Yun po ang advice ko po sa lahat ng tao sa mundong ito no. Para sa akin ng 96 years po mula ngayon ay napakalayo, sobrang layo niyan. Marami pang mawawala sa mundong ito, marami pang mangyayari no. So ganun po ang sinasabi ko sa inyo. Napakarami pang mga mangyayari sa mundong ito mga kabayan bago po ang pagbabalik natin Panginoon. Pakatandaan po ninyo ito upang maunawaan po ninyo upang maunawaan po nating lahat ng kuan na to ang mga mangyayari pa sa mundong ito. Napakarami pa pong mangyayari. So mga kabayan, ito po yung masasabi ko sa inyo no, ang hinuhulaan ng napakaraming sakit no na itong 2025. So ito po yung sinasabi ko na nga sa inyo na dumalangin tayo sa Ama dahil po sa dakilang Diyos Ama ang lahat ng mga dapat mangyayari ay hindi talaga mangyayari kung mapanalanginin tayong lahat. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Yung itong 2025 na sinasabi ng marami no, na ang mga sakit no, magsidatingan, pero ang inannounce ko sa inyo mga kabayan, dumalangin tayo. So nung siguro dumadalangin kayo lahat no, kasi sinasabi ko naman sa tanong ako sa Ama kung dumanalangin ba talaga ang mga tao noong sakit itong 2025. Sabi ng dakilang Diyos Ama, nalangin po talaga kayo kasi sinabi ng dakilang Diyos Ama dyan, hindi na matutuloy yung sakit ng 2025 mga kabayan dahil po nanalangin po ang lahat ng tao. So di ba, at sinasabi ko rin naman sa inyo na hindi matutuloy no ang sakit ng 2025 dahil po kayo po ay nanalangin no. Dininig ng dakilang Diyos Ama ang inyong panalangin. So ganun po din po no sa lindol no itong darating sana na March no.
kuan po, no, sinasabi ko sa inyo, dumalangin tayong lahat, no, hindi lang sa Pilipinas kung sa buong mundo, no, upang ang lahat ng mga trahedya ay hindi po matutuloy, no, kasi itong trahedya po dahil po ito sa kawalang paniniwala sa Diyos, no, mananiniwala o dahil hindi isinagawa, mga kabayan. Ito yung sinasabi dakilang Ama, naniwala silang may Diyos ngunit hindi nila isinagawa, di sila dumadalangin, no, kaya ito darating ang mga trahedya, no. So ayun po ang masabi ko sa inyo. So kung naniniwala tayo sa Diyos, sa ating dakilang Diyos, no, dumalangin po tayo araw-araw, mga kababayan, upang munawaan ninyo, no, kasi po wala na po talaga tayong ibang maasahan kundi ang dakilang Diyos Ama lamang, no, dahil siya lang po ang ating Ama, wala na pong iba, no, mga kababayan. Naikwento ko to sa grupo na sinasalayan ko doon, ngunit nag-live ako doon dahil doon po, mga kabayan, ay mayroong hindi rin po magandang pangyayari, mga kabayan, no. So sinasabi ko doon sa may-ari ng channel, no, na nag-invite sa akin na iiwan ko ang kanyang channel kasi doon, mga kabayan, no, basagan lahat ng magagaling sa Bible doon nababasag ko, mga kabayan, dahil po nga ay ang kanilang mga puso ay lahat sila maka-Diyos, no? Napakagaling nila sa Diyos. Puro titingnan ko ang kanilang mga puso, mga kabayan, ay wala sa kanila ang Diyos. Nung magagaling talaga sila sa Bible, pag nagsalita, mga kabayan, akala mo talaga walang kasalanan, ligtas na talaga. Ngunit pagtingin ko sa kanilang puso, mga kabayan, ay ito po ay wala sa kanila ang Diyos, no? Pero naniniwala silang may Diyos, no? Pero ngunit wala sa kanilang mga puso ang Diyos. Ito po yung nasa Bible, mga kabayan, na Panginoon, no? Anong sinasabi ng Panginoon na hindi kilala. Hindi mga tao ito hindi kilala ng ating dakilang Diyos, no? Kumilala ito ng Diyos, naniwala itong may Diyos, pero ngunit wala sa kanilang puso ang Diyos. So ganito po yan, mga kabayan. Ito po ang pinakamarami sa mundong ito. So ito lang po yung masabi ko sa inyo, no? Mga kabayan, ito po yung pahabol ko sa inyo, no, na suportahan niyo po yung channel, no. Suportahan po niyo yung channel ni Emmanuel Duterte Bracamonte. So mga kabayan, doon po ninyo masumpungan itong mga lahat mga sinasabi ko iba rito. So wag niyo pong kalimutan, mga kabayan, suportahan po ninyo ang channel ni Emmanuel Duterte Bracamonte. So hanggang dito lang po, mga kabayan. Magandang umaga po sa lahat, sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat, mga kabayan.